Magandang sikat ng araw sa inyong lahat mga kamatyas. Buti na lang at wala na pong ulan at umalis na yata yung bagyo. Good news. At ngayon naman ay ating subaybayan ito pong kabubukas lang kahapon na Esports World Cup na kung saan ang grand champion ay tatanggap ng 250,000 US dollars. Grabe, milyong-milyong piso sa atin yon mga kamatyas. Kamakailan lamang ay nag-champion si Levon Aronian sa Fisher Random or sa Freestyle na tumanggap ng 200,000 US dollars. Ngayon, mas malaki itong esports. Ano ba itong Esports World Cup? Ito po yung tapatan ng players pero meron silang computer screen sa bawat harapan at chess.com yata yung gamit nilang nilalaro nila mga kamatsas no, na pinaka-interface ng chess. At hindi pa ginawang board talaga. Esports, kumbaga, nandun din naman ang mga players sa same venue pero nasa harap ng computer. Kakaiba ito, no? Malaki po ang pondo ng turneyong ito at hinati po sa 4 groups ang kung tawagin ay last chance qualifiers. Ayan, may Group A, B, C, D. Tinapos lang kahapon ang Group A and B na si Levon Aronia ang tututukan natin ngayon, nakasa-champion lang sa freestyle, syempre. May last chance siya na makapasok para sa next stage sa Group A siya. Ayan. Tapos, kapag nakatapos pa or nakalusot pa sa next stage, doon na papasok ngayon sa finals na nandoon sila world number 1 Magnus Carlsen. Bago maabot sila Magnus, ang dami palang pagdadaanan nitong mga to, no? So, meron pong mga preferred schedules yan. At bago natin simulan ang kanyang laro kontra kay Super Grandmaster Dmitry Andreikin, sagutan muna natin ang puzzle na iniwan natin kahapon mga kamatsas. It's why to play. Congratulations. Ito po ay hatid Check. sa atin ng Internet Chess Club, Sacrifice, tapos Check. Matchaspon. Okay, ayan. Sa mga nakasagot po, shout out mamaya. And then, ito naman ang iiwan nating puzzle for today's video. It's why to play. Ano po kaya ang magandang sagot dito? Shout out kayo sa ating next upload sa mga makakasagot dito. At click nyo lang po yung missions ha, para makita nyo po yung inyong performance grade. Ayan, marami po yan. Iba't iba yan. Ano? Habang nag-solve kayo ng puzzles, bibigyan kayo ng grade dito. Daily puzzle solver. Ayan. Oh. O ito, may grade na ako sa Daily Crown Collector. O claim. O yan, o may reward na ako. Pag kinilaim ko ito, ano ba mangyayari? Ayun, achievement earned. O, di ba? Ayun, meron na akong achievement to. Triple Crown. Okay, so click nyo lang po yung missions. Bawat ginagawa nyong activities and trainings dito, bibigyan kayo ng reward. Kaya gawa na po kayo ng account. Napaka-the best na pang training ito, especially sa problem solving. Yan po ang focus ng Internet Chess Club. Not only by playing, but training problem solving. Okay po, free lang ang account na yan. Gawa na po kayo. Okay, ang ginawa ni Levon dito, nag C4. Time control po nila is 10 minutes rapid. Nag C6, D4 at pumasok sa slab defense kung tawagin. At nag Knight F3, Knight F6, Knight C3, A6 kung tawagin yan ay Chebenenko variation. At dito nag E3 para kung capturein man ng C4, ready nang. May suporta na kasi po ang A6, ang gusto niyan makapture ang C4 tapos titirahan ng B5 na talagang pakuko nating wag mabawi ang gambit sacrifice pawn ng puti. Kaya dito inagapan ni Levon na mag E3 kagad para may suporta kagad. Nag-bishop F5, natural na nilalabas yan. Kung tawagin slab bishop, dyan talaga yan. Bago saraduhan, para walang bad bishop doon na maipit sa development. Nag-bishop to D2. Yan, nilagyan ko po ng arrow kasi medyo kakaiba tong development na to. No? Usually, bishop E2 yan, tapos castling. E6, para pakawalan naman ang next bishop. At nag-knight H4. Ayun, para iligpit na yung slab bishop na yan. Ayaw nang patagalin ni Levon. Okay, kinapture na at nag-C5 saka sinara para medyo makapagbigay ng paninikip sa development space ng black ika nga. At nag-G5, ayun. Actually po, itong C5 ang lumalabas na novelty ha. Nakalimutan ko kasi ang old lines G3, Queen B3, may tumira ng Queen F3, may tumira din ng, ayan, so yun lang po, no? Pero itong C5 novelty, nag G5 at para pigilan yung F4, okay. Medyo kakaibang idea pero ang ganda rin ano kasi nga po double pawn yan, pang-abang yan kasi kapag naka F4 ang puti diyan, totally malalak na yung E5. Pag po kasi ganito ang pawn structure, yung E5 ng black ang the best na pang-break pagka ganyan para magkaroon ng buhay ang space at galawan. Magkaroon ng atake ang black sa madaling sabi, E5.
So, hindi pa maka E5, mag-F4 na. Kaya ginamit ni Andreikin yung pawn niya para kung mag-F4 man, kakapturin. So, kapaki-pakinabang po yan, mawawala yung double pawn. Nag-B4 dito, gustong pagtibayin ni Levon at may plano mag-A4, B5 pagka ganyan. Pero ayaw ng computer. Ang gusto ng computer ay talagang logical development kagad. Bishop D3 kagad. Ayan, okay. Gusto na kagad mag-develop ng computer eh. Pero nag-B4 si Levon, G6. Ayan, dahil gusto nga pong mag-break E5, gustong dagdagan ng kapangyarihan ng Bishop Fianchetto. Para pag-break mamaya E5, mas malakas, mas may puwersa, mas may panulak sa D4. Nag-A4, ayan na nga po plano, Bishop G7, nag-B5, kumbaga niligalig kagad ni Levon. Bago pa makabreak ng E5 ang black dito, gusto niyang guluhin kagad, may mangyari na kagad na pangungulit sa queen side. At kinapture lang, capture, Knight BD7. At para suportahan yung tore, at nag-G3 lang. Ayun, gusto rin pong mag-fianchetto ni Levon dito. At nag-E5 na, yan na nga po ang pangarap na break, Bishop G2. At kumapture na sa A1, capture, capture. At nag-Queen E7 check. Okay, Bishop E3 sangga lang. At nag-castling. Castling lang din. At dito po nag-Knight G4. Kumbaga, sa isip ni Andreikin, ikaw lang ba ang may karapatang manggulo kagad? Ako din, Knight G4, guluhin ko kagad yan. Okay? At nag-Rook E1 para suportahan ang Bishop. Knight takes E3. Rook takes E3. May threat po sa Reyna. At dito Queen D8. Yun nga lang, may pressure ang puti sa D4. Hindi rin biro, mga kamatyas. At nag-Queen to A4, sinuportahan ang pawn. Nag-Queen A8, hinamon. Kasi pag nawala nga naman ang Queen, talagang hihina yung pawn sa D4. Nag-Rook E7. Kumbaga, wala nang chance para depensahan yan. Ang gusto ni Levon, counter na lang. Ika nga, the best defense is to counter attack. Malakas nga naman yun, mga kamatyas. Pero kumapture sa C5, tumaktikal no si Dimitri dahil mayroon siyang sibat na nakaturo sa knight eh. Pero hindi po nagustuhan ng computer ang sacrifice na yan, inaccuracy. Dapat daw po is queen to D8 ayun. Depensa na sa knight, may pang-atake pa sa tore. Yan ang accurate move. Pero balik tayo sa knight takes C5. Ang ginawa, queen takes, kinapture lang, chumek muna para mapassive yung bishop, mapababa. Capture, bumawi na, pero may rook takes B7, yun lang. Kasi po, yung pawn hanging sa C6, kapag nawala yan, may potential na tumulak. Iyan ang mabigat na naging problema dito ni Dimitri Andreikin. Rook A5, ang plano pag kumapture sa C6, makakapture nga naman yung pawn sa C5, nasa likod pa ng pass pawn, ika nga. Rook behind pass pawn, no? Sa principle. Pero hindi po sakto yan, wala sa timing. Dapat daw po capturein talaga kapag nag-C6, Rook A8 na lang. Kapag nag-C7, may Bishop E5. Yan ang mahirap silipin, mga kamatyas. Mahirap silipin yan. Ito na po idea, mag-Rook C8 para pabagsakin na yung pawn C7. Na dito, walang Rook B8. Pagka-capturein lang yan, may Bishop nga eh. Equal, mga kamatyas. Yan ang equalize. Pang-equalize ng black. Pero hindi nakita yan ni Andreikin eh. Ang ginawa niya, Rook A5 eh. Kinapture, pag C7, paano nga naman mag-Rook B8 check? Obligado, umangat na, no? Angat, oo, obligado. Yun nga lang po, may pangsilip, may pangsibat. Sige po, bigay ko sa inyo, simpleng tira lang yon. Pagkatira, resign ng black. O, sunod tayo kagad sa another super GM na kalaban ni Levon. Lakas ni Levon Aronian ngayon, ano? Ano kaya yung huling tira niya na naparesign si Andreikin? Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatcha. Sinilipan lang ng Bishop po. Bishop H3, preparing to play C8 Queen. Hindi po matakpan ng F5 kasi magku-queen pa rin with check. Bubuka yung king. Kaya dito, unstoppable promotion talaga. Bagsak ang isang pyesa ng black maliwanag. Okay po mga kamatyas. Galing ng laban ni Aronian dito. Ito po yung next game niya na malakasan din. Kalaban niya dito ay ang makunat strategic player and game player ng India na si Super GM Vidit Guradi. Malakas yan. Nag D4, Knight F6 11, C4, E6, Knight F3, D5, Knight C3, Bishop to B4. Ayan, naalala ko si Levon. Paborito niya yung
Queen's Gambit declined Ragozin variation. Oo, dati pa lang. Actually, bata pa lang siya, ginagamit na niya yan. Kumapture sa C4, E4, medyo magulo nga lang po itong linyang to, no? Para babawiin yung gambit. C5, bago makabawi, nambabasag na kagad. Binawi na, capture, Knight x D4, and then Queen A5. Ayan, grabe. Numerous games na po ang nakita ko sa ganitong theory. Magulo nga lang talaga. Nag-bishop dito bumalik para depensahan. At the same time, naka-threat din kasi yung bishop doon kaya binalikan. Nag-Queen C5, double attack. At dito, nag-Bishop B5 check. Bishop D7. At Knight B3. Ayun. Threat sa Queen. At nag-Queen C7. Nag-Bishop D3. Bumalik lang po para kung capturein man ang Knight, walang bagsak ng pawn sa E4. At nag-castling. Castling din. Rook D8 at nag-Queen E2. Okay, develop lang and napaka-importante na mag-connect ang mga tore para madali pong maiporma sa developments. Nag-Knight C6, ang natitirang knight na or piyesang tulog. Lagi natin bigyan ng function ang mga pyesa natin mga kamatsas. Rook AC1, dahil nandyan po ang reyna, kailangan tapatan para may pressure. At nag-Bishop to E8 para magkaroon naman ng buhay. Kaagad, merong kaagad pressure ang puti sa D-file. Nag-Bishop to B1, umiwas muna. At yan po ang lumalabas na new move sa laban na ito. Dahil ang old lines, palagian Rook FD1, Bishop G5, F4. Pero itong Bishop B1, bagong luto ni Vidit. Nag-A5 si Levon, parang idea niya ay paalisin, pitikin yung knight at kapag nawala po yung knight, imagine niyo po may knight D4 na solid na makaka-atake sa queen. Nag-Bishop E3, ayun, para i-cover ang D4 square. A4 pa rin, Knight D2, at nag-A3, ayun, dumire-diretso si Levon para mangwasak, magpahina ng pawn structure sa queen side. Kinapture naman ni Vidit. Kasi nga po, kung kakapturein ng tore, may nakikita, may natatanaw akong Knight B5. Double, ano? Pero bishop ang pinang-capture, dinoble pa rin at dito po ay isang malaking kamali ang blunderations ang ginawa dito ni Vidit. Ano po kaya dito ang brilliant na pitik na ginawa ni Levon na hindi napilantikan ng mata ni Vidit? Di niya napansin. Sige po, another puzzle tayo. Find the brilliant move by Levon. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po. Siya na ba ang Mr. Brilliant Move? Palaging naka-brilliant eh. hindi na freestyle to pero nagbi-brilliant pa rin sa chess. Knight D4, sabayan po ng atake, may atake kagad, konektado ang atake sa queen. At teka muna, medyo magulo, no? Tapatan. Kinapture ng bishop, oo nga naman. So hanging pa nga naman yung queen pero timplado, may bishop takes, oh. Timplado mga kamatsas. Laging may panabay. Sukat na sukat. Kinapture ang queen, capture din ang queen, and then nag-rook E1 at nag-knight to D8. Ayun. Yan ang hindi napansing pangsukat dito na ginawa. Hindi napansin ni Vidit. Hanging yung bishop niya, hanging ang tore niya. So, nag-rook C3. Kain to ah. Kinain, hanging pa, takes, and then nag-bishop B4 to hog. Rook C2 depensa, and then Rook AD8, ayun. Knight F1 and then pasok ang tore. Rook B2 depensa. Ayun, dapat pala dito daw ay G3. Ha? Ipakain na lang yung bishop? Kung ako ito rin titira ko, syempre, ayokong pakain yung bishop ko ng buo, one piece down. Ayun, dito mga kamatsas, another brilliant move by Levon. Talaga nga naman, Mr. Brilliant Move. Ikaw ba yan? Sige po, puzzle ulit sa ilang sandali lang. Tutuloy kagad natin. Start! Maraming salamat po mga kamatsas. Boom! Ayan, para kayo nagsosolve ng puzzle sa Internet Chess Club, ano? Capture, Rook D1, harang matsas. Grabe, ginawang puto si Vidit. Ayan, at dito po sa madaling sabi, ang nag-champion sa Last Chance Qualifier Group A, walang iba kung hindi si Lebon. Panahon ni Lebon ngayon. So ang top 4 po na pumasok ay sila Alexis Sarana, Maurizi at si Jules. Ayan, Swiss system po ito eh. Maraming sumali dito mga kamatsas. 32 players ang sumali. Swiss system. 7 rounds. Ayan, so yung top 4 po ay didiretso sa another group stage
At after nun, yung top 2, papasok na po sa finals talaga na nandun na sila Magnus. Si Lebon habol lang, pero tingin ko makakapasok ito. Grabe ang panahon ni Lebon ngayon, ano? Aronian, matindi. So abangan po natin yung iba pang mga kaganapan dito sa big time na Esports World Cup. Ayan mga kamatsas. Okay, so i-promote ko lang po yung aking Kamatsas Super Supporters. Tuloy-tuloy lang po yung registration. Marami na pong pumapasok mga kamatsas. Try nyo na po ang training na ito. Every Sundays live training, 10 a.m. to 12 noon. Di man kayo maka-attend ng live, anytime pwede kayo mag-replay, mag-review dahil recorded na po yun doon. Kayo lang po makakapanood. Exclusive sa Kamatsas Super Supporters members. Okay po, ang link ay nasa description below lamang. And then don't forget na mag-create na rin po kayo ng Internet Chess Club account para kayo po ay makasuporta na rin po sa Internet Chess Club. So ito po yung ating mga shoutout. Okay, congratulations sa unang nag-comment sa ating video na si Luz Pabian. At nakasagot din siya, no? Congrats. Ganun din kay Christopher Guerra and kay Paulo Caspe, sorry. At kay JC Sambuena, Eldimar Fernandez, and last, kay James Bong. Ayan, congrats po sa inyong lahat mga kamatsas. At comment lang po kayo, malaking suporta na po yan sa ating kamatsas uploads. At ganoon din po, pag may ads na dumaan, pakipasada nyo lang po kahit isa lang, malaking suporta na po yan sa ating channel. Maraming salamat, magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.